Nagising ako dahil sa ingay na nagmumula sa balcony. Pagtingin ko ay si Gio pala na may kausap sa phone niya. I have no idea who he is talking to. Na-curious naman ako dahil nakakunot ang noo niya. He ended the call when he noticed that I'm awake. Lumapit siya sakin and he kissed me on the top of my head. Good morning. Good morning. Sinong kausap mo? Ang aga-aga kasi nakakunot na ang noo niya. My investigator, your investigator. What about him? According to him hindi daw umuwi si Dale sa kanila. Nabigla naman ako sa sinabi niya. Kaya tinanong ko siya. Anong inutos mo? Gio, ako na ang bahala. I can handle. Besides I know Dale. No, you don't know him. Muntikan ka na niyang gahasain. Please Gio, let me handle this. I know he only did that because he likes and love me. Gusto ko sa amin lang ito na walang makakaalam, lalo na kay Giovanni. Ayaw ko na masaktan din si Giovanni. I know Dale. Gio, please, kumalma muna si Gio. Ako naman ay naghihintay sa sasabihin niya. Fine, pero dapat kasama ako. Ayaw ko na may mangyari na naman sayo. Or else I will hurt him. Gio, hindi mo ako masisisi Ana. He just behave. Gio, hindi talaga kita isasama. Okay fine. I heaved outside. Niyakap ko naman siya para kumalma siya. Naalala ko tuloy si Giovanni. Hindi kasi umuwi si Gio. Baka gising na yun at hanapin ang daddy niya. You should go. Baka hanapin ka ni Giovanni. You will come with me. Hindi kita pwedeng hayaan dito na mag-isa, baka ano na naman ang mangyari sa'yo. Tinawagan ko na rin sa bahay. Hindi naman nagising kagabi si Giovanni, at natutulog pa siya ngayon. Buti naman. I have work Gio. Alangan naman sumama ka din sakin. Why not? Wait, paano si Giovanni? Hahanapin ka nun. Don't worry, kaming dalawa ang sasama. At babantayan ka. But, no more buts babe. Hinalikan niya ako sa labi. Pagkatapos ay hinawakan niya ang labi ko. I'm happy now because you're with me and my son. Thank you because you give me another chance. I'll promise that. You already told me that last night. I know how much you love me and our son. Thank you for not giving up on finding us. I love you. I love you too. Dahil sa mga I love you namin, imbes kakain kami ng umagan ay heto iba ang kinain namin, naglabing-labing na naman kami. Walang kapaguran na pagmamahalan. Gaya nga ng sabi ni Gio, kasama ko sila ngayon papuntang kumpanya. Sinundo muna namin si Giovanni, na halata ang masayang mukha niya. Tumakbo naman si Giovanni sa daddy niya at nagpabuhat. Nakakatuwa lang tingnan dahil natanggap niya ang daddy niya. He was longing for a dad. Paano naman si mama? Pang-arty ko sa kanya na kunwari nagtatampo. Umaksyon naman ang kanyang kamay na hudyat na gusto niya rin akong yakapin. Lumapit din ako sa kanya, at halikan ang buong mukha niya. Oh God! Isang gabi lang hindi ko kasama si Giovanni ko, tila isang buwan sakin ang hindi siya kasama. Nandito na kami sa kumpanya. Tama nga ako. Papasok pa lang kami, kita ko na ang ibang empleyado na sa amin ang atensyon, at kita mo sa mukha nila ang pagkagulat. Bahala kayo dyan mag-isip. Total umpisa pa lang ganoon naman sila nang makita nila ang anak ko. Good morning Miss Ana. Good morning Sir El Greco. Good morning. Bati ko pabalik pero si Gio ay deadma lang. Napansin ko kasi sa kanya na pang-eritado siya sa bodyguard. Wala namang ginagawang masama. Medyo may hitsura kasi si kuya, at ngising-ngisi habang bumabati samin. Okay ka lang. Problema mo? Tanong ko sa kanya na ganoon pa rin ang ekspresyon ng mukha niya. Palihim na lang ako natawa dahil para siyang bata. Samantala si Giovanni ay nakangiti sa mga bumabati samin. Mukhang gusto ka ng guard dito sa kumpanya. You know what, you should fire him, and find some older. Di ko mapigil ang tumawa at sumaya, at kiligin sa sinabi niya. Nangangamoy selos kasi. Nagseselos ka ba? Wala namang ginagawa yung tao o. Hindi siya kumibo. Rinig ko lang sa kanya ang pagbuntong hininga. Hanggang sa makarating kami sa office room ko, hindi talaga ako kinibo. Good thing naman kasi kahit hindi niya ako kinikibo kanina, hawak pa rin niya ang kamay ko. Habang buhat niya si Giovanni. Ito naman parang yun lang. Hey, mommy, daddy nag-aaway ba kayo?
Sabay kaming napatingin sa anak namin, na parang maluluha-luha na. Kaya natarante kami pareho at nilapitan ito. No baby, hindi kami nag-aaway ng daddy mo. It's just malungkot lang ang daddy mo, kasi hindi ko siya kinis kanina. Pagsisinungaling ko sa kanya. Masyado pa siyang bata para ipaliwanag sa kanya, na nagsiselos ang daddy niya. Come here buddy. Your mommy was right. Nagtatampo lang ako sa kanya, kasi hindi niya ako kinis kanina. Pero pag nag-kiss ang mommy mo hindi na ako sad pati si mommy. Right babe? Yeah. Huwag ka nang malungkot baby. Kikiss ko na si daddy. Para hindi na siya sad. Okay kiss muna si daddy para hindi na siya sad. Please mommy. Ayan na naman po tayo ang paghaba-haba ng nguso niya. Natatawa talaga ako pag ginagawa niya ang ganyan. Come here babe. Isang halik sa labi ang binigay sa akin ni Gio. Kaya naman sobrang saya ng anak namin. Sana lang ay matagal na ito nangyari, para walang nasayang na panahon habang lumalaki si Giovann. Maghapon silang naglaro ng toys ni Giovann. Nag-order na lang rin kami ng food, para hindi na kami lumabas pa para kumain. Gaya ng iba, ganoon din ang reaksyon ni Mika nang makita si Gio sa office ko. Kanina kasi pagpasok namin ay wala pa si Mika. Medyo maaga kasi kami kanina. Dahil mas excited pa si Gio at Giovann kaysa sakin. Feeling mo naman sila ang magtre-trabaho. Kinuha ko ang phone ko nang tumunog ito. It was Dale. Dale, anak, can we talk? I just want to say sorry of what I did to you. I'm such a coward. I hope you can forgive me. I'm sorry. Me, okay. Sa bahay na lang tomorrow. Dinner. Nandoon sila Zeus at Aliyah. Me, with Gio. Sana naman ay okay lang sa kanya na kasama si Gio. Dale, sure. Gusto ko din mag-sorry sa kanya. Sa ginawa ko sa'yo. Me, okay. See you tomorrow. Hinahanap ka na rin ni Giovann. Miss ka na rin niya. Hindi na siya nag-text back ulit, kaya tinabi ko na lang ang phone ko. Pagtingin ko sa mag-ama, di ko namalayan na nakatingin pala si Gio sakin. Di ko alam kung kanina pa siya nakatingin sakin. Ang sama na naman ng tingin. Pinaglihi siguro ito sa sama ng loob. Tapos na ang trabaho ko, uuwi na sana kami. Kaso humirit pa si Giovann na pumunta daw kami ng mall. Kaya pinagbigyan na lang namin. This is our first out na kasama si Gio sa public. Kaya masayang masaya talaga ako kasi kumpleto na kami. One thing hindi pa pala alam ng kapatid ko na okay na kami. Literally na okay na talaga kami. Isang araw lang may pasabi-sabi pa ako na para kay Giovann ko. Pero sa huli ang rupok talaga. Hay naku, ganoon talaga siguro pag mahal na mahal mo. Sino ang ka-text mo kanina? Sabi ko na nga ba may problema na naman itong gwapong lalaki. Ang seloso talaga. So territorial. Mabiro nga kahit isa lang. I chuckled. Ha? Sino? Wala naman. Ana. Fine. Si Dale. I invited him tomorrow sa dinner. To fix everything and for them to know as well na tayo na. Is it okay to you? He wants to talk to you too. Hindi na sumagot si Gio sa sinabi ko. Hindi ko na rin siya pinilit kung okay lang sa kanya. Ayaw ko rin kasi masira ang bonding namin ngayon. We are here at Jollibee. Giovann loves Chicken Joy. Si Gio naman ang nag-volunteer para pumili at pumila. Dahil sa kagwapuhan lahat ng babae sa pila ay napapalingon talaga sa kanya. May iba naman na kinikilig pa talaga. Parang bulate na sinabuyan ng asin. At si Gio parang wala lang sa kanya. Sanay na siguro siya sa mga ganyang titig ng mga babae sa kanya. Ay, si ate iba. Ikaw na te. Kung makangiti, panay pa ang pa-cute. Sarap tirisin. Ang lalaki naman ay ngiting-ngiti rin. Ang lalandi dito pa talaga at kasama pa namin si Giovann. Humanda ka mamaya. Ang landi mo. This is for you. Fries, sundae, spaghetti with chicken. Yehey. Thank you daddy. You're the best. Niyakap niya at hinalikan si Giovann sa pisngi. Napangiti na lang ako dahil sobrang saya niya. And to my babe. For you. Hindi ko siya nilingon at kinain ko ang binigay niya. Alam ko napansin niya rin pero who cares. Ang landi niya kanina. Nakakainis. Hey, are you okay? Bahala ka dyan. Di pa rin kita kakausapin.
Pagkatapos namin kumain namasyal kami sa mall. Nag-shopping dahil may mga pinabili si Giovanni. Sinabi ko naman kay Gio na huwag damihan at baka masanay. Ayaw ko kasi maging spoiled ang bata. Kaso wala na akong nagawa. Pinagbigyan ko na lang si Gio. This is the first time naman kasi nabibili siya para kay Giovanni. Pagkatapos mamili ng mga laruan, naisip rin ng mag-ama maglaro. Ako naman ay nanunood lang sa kanila, habang kinukuhanan ko sila ng litrato. Iniisip ko kasi ilang years ang nasayang without Gio in our life. Kaya babawi rin ako sa kanya with Giovanni. Habang nagbibiyahe kami tahimik pa rin kami ni Gio. Si Giovanni naman ay tulog na. He really enjoyed the day. Ang saya-saya ko lang dahil ngayon ko lang nakitang masaya ang anak namin. Kanina ka pa dyan tahimik. Kanina din. Are you alright? Buti napansin mo. Akala ko wala lang sayo. I'm talking to you lady. May nagawa ba ako? Di ko pa rin siya kinikibo. Bahala ka dyan mag-isa. Buti na lang ay natutulog si Giovanni. Paggising kasi iyon malamang mag-uusisa na naman siya. Fine. Sa bahay ko na kayo uuwi. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya kaya tumutol ako. Gio, sa susunod na lang pag okay na ang lahat. Baka kasi may makakita sakin. Ewan ko pero kinakabahan kasi ako. Please for once makasama ko lang kayong mag-ina. Tumungo na lang ako sa kanya. Sa tono ng pananalita niya, biglang may humaplo sa dibdib ko. Wala naman sigurong masama kung sa bahay kami niya matutulog. Besides he's the father of my son. Naprap-running lang siguro ako. Nasa bahay na kami ni Gio. Dinala niya si Giovanni sa itaas. Sabi ko nga ako na pero nagpumilit na siya na lang ang mag-aasikaso sa bata. Magpahinga lang daw muna ako dito sa ibaba. Inilibot ko lang muna ang paningin ko sa bahay niya. Simple lang siya. Hindi ko alam kung binili niya ito o pinagawa. Wala ring mga gamit, sakto lang para sa isang naninirahan. Ilang minuto lang ay bumaba na si Gio. Hindi ko siya pinansin. Kaya tumikim siya. Akala siguro niya ay hindi ko siya nakita. Paglingon ko ay nasa harapan ko na siya. Kaya nagtama ang mga mukha namin. Halos dikit na dikit. I smell his perfume, breath. His manly scent makes my body heat up. It's like someone is telling me to kiss him hard. Ano ba tong naiisip ko? Behave Ana, behave. Itutulog ko na nga ito. Pwede bang humiram ng damit mo? Medyo malagkit kasi ako. Wala naman akong pampalit. Sure, nasa kama na. Wow, ang bilis ha. Thanks. Matutulog na ako saan ba kwarto ni Giovanni. Pagkatapos niyang sabihin kung nasaan ay pumunta na ako. Pagpasok ko nakita ko ang kama na wala si Giovanni. Napansin ko naman ang damit sa ibabaw ng higaan niya. There's a nightie sleepwear. Mas lalong uminit ang buong katawan ko, nang makita ito ng kabuoan. Ito ba ang sinasabi niyang nasa kama na? Lalabas na ako ng kwarto niya, pagkabukas ko ng pintuan, ay nandoon na siya nakatayo. Bigla akong kinabahan sa mga titig niya, na parang may binabalak. Nasaan si Giovanni ko? Pautal na tanong ko dahil sa kaba. This is not the first time we had something. Pero bakit ako kinakabahan? In his room. Why? Doon ako matutulog. At saka may iba ka bang damit? Medyo naaasiwa ako sa damit na yon. Relax Ana, huwag kang magpapahalata, na naaapektuhan ka sa nighties na yon. Meron naman. In the closet. Hay salamat at medyo nakaluwag din ang pakiramdam ko. Pumunta ako sa cabinet niya at binuksan ito. Kaso anak ng tipaklong. Puro nighties lahat. Anong pinagkaiba doon sa binigay niya? At mas grabe pa itong iba mas kita na lahat ng kaluluwa pag sinuot ko ito. Now I know. Pinagluloko mo ba ako ha? It's just the same, even worse. Yeah, why? Wear that. Wala na akong ibang damit na binili para sayo. Oh really? Tell me, did you plan this? Hindi siya sumagot at dumiretso lang siya sa kama, at sumandal sa headboard at pinagmamasdan ang bawat kilos ko. Mga titig niyang nakakatakot na pag nagkamali ka ng galaw, bigla ka na lang niyang susunggaban. Gio, bingi-bingihan lang. Sige, bahala ka dyan. Binuksan ko lahat ng cabinet niya, wala akong mahagilap na damit. Last closet na, at sana naman may mga damit na ito. Nanlumo ako dahil hindi ko mabuksan ang cabinet niya. He planned this for sure. Nakakainis. May nahanap ka ba? See, wear that.
Ayaw mo naman matulog ng malagkit diba? Dito ka na mag-shower, walang CR sa room ng anak natin. Walang gana ko siyang nilingon. Ang sarap lang naman niyang sapakin. Padabog kong sinirado ang pintuan ng CR niya. Bahala nang masira, makabawi lang sa inis ko sa kanya. I feel so relaxed and calm when I feel the water in my body. Magbababad pa sana ako, kaso dinadalaw na ako ng antok. Kaya binilisan ko na lang ang pag-half bath. Bago ako lumabas, tiningnan ko muna ang sarili ko sa salamin. Nakikita talaga ang balat ko. Ang dibdib ko naman ay halos kita na rin. Paano pa ako nito makakalabas ng matiwasay, kung ito ang suot ko, halos kita na ang kaluluwa ko. I don't know, pero hindi talaga ako comfortable ngayon. Pagkalabas ko ng CR ay ganun pa rin ang posisyon niya, nakasandal sa headboard at tila hinihintay talaga ang paglabas ko. Mas hindi ako komportable sa mga titig niya. Head to toe akong tinitigan. Kulang na lang haburan niya ako sa mga titig niya. Aalis na ako. Baka magising si Giovanni, hanapin ako. Pumunta ako sa pintuan pero nanahawakan kaagad ni Gio ang kamay ko. You sleep here. Sinasabi ko na nga ba? May balak talaga siya. Sa kwarto na lang ni Giovanni. Nabigla ako sa ginawa niya. He hugged me tightly. Ilang segundo kami sa ganoong posisyon. Hindi rin ako makagalaw dahil sa kaba, at ang tindi ng kabog ng dibdib ko. Gio, I whispered, stay with me tonight babe. And make love to me. He grabbed my neck and kissed me. The kiss is slow and gentle, deep and meaningful. I already feel his hand touching my butt. Unti-unti kaming gumagalaw papuntang kama. Hanggang sa maramdaman ko ang malambot niyang kama. Tinitigan niya ako habang nakahiga. He removes his clothes one by one. Napatingin naman ako sa bandang baba ng kama. Medyo napalunok ako dahil handa na naman ito. I closed my eyes when he removed his pants. Look at me babe. Hindi ako magsasawang mahalin ka araw-araw. Kaya masanay ka na sakin. Medyo nakaramdam ako ng sakit pero alam ko naman sa una lang ito. Ana, this is mine. Haplos niya sa aking chest na siyang tinutukoy niya. Kissed me. Walang alinlangan niya akong hinalikan sa labi, pababa sa leeg ko hanggang sa dibdib ko. He was like a hungry baby, kung makasipsip sa balat ko. Call my name Ana. Don't worry, soundproof ang kwarto ko, you're so beautiful as ever. Sinunod ko ang sinabi niya. Kanina ko pa talaga pinipigilan ang sumigaw, dahil sa iba na nararamdaman ko. Na hindi magtatagal ay may kung anong sasabog talaga sakin. Tumayo na siya at pumunta ang mukha niya sa tapat ng. And there you go. He kissed my and kiss it. Halos mabaliw ako sa ginagawa niya. Gusto ko siyang pigilan, kaso mas nangingibabaw ang nararamdaman kong iba sa ginagawa niya. Oh my Gio. And totoo, ayaw ko siyang patigilan sa ginagawa niya. Gusto kong magtagal siya sa ginagawa niya. Ewan ko pero nababaliw talaga ako sa kanya. I love it. Want more babe? Tanong niya sakin. Hindi na ako nakapagsalita, nalalayan niya akong tumalikod. Oh my. Gagawin ba namin? No. Mas maganda ang ganitong posisyon. But if you don't like it, it's okay. Ayaw ko naman na hindi niya maranasan ang saya. Ayaw ko na ako lang ang magiging masaya sa gabing ito. It's okay. Do it. He was right. Mas okay nga. Wait, tama ba ang sinabi ko? Kalaunan ay mabagal, habang tumatagal ay mas bumibilis ang pagsayaw niya. Habang ang kamay niya ay minsan pinapalo niya sa puweten ko. Tumutugon din ako sa ginagawa niya, na halos sumayaw ang higa niya. Naramdaman ko na lang may malamig sa loob ko, hudyat na natapos na siya. I love you babe. I love you too Gio. Magkayakap kaming natulog ngayong gabi. Sana tuloy-tuloy na ang masasayang araw namin ng anak ko with Gio. I don't ask for anything. Gusto ko lang ay makasama siya at bumuo ng pamilya. Wake up mommy. Wake up daddy. Daddy, let's go outside daddy. I saw kids outside. I want to play games with them. Please. Good morning baby. Ang aga mo naman. Sabi ko kay Giovanni dahil ang aga niyang gumising, at hyper na naman. Minulat ko muna ang mata ko, bago ko sinipat ang orasan sa side table. Nanlaki ang mata ko nang makita kung ano na ang oras. 10:00 na pala ng umaga. Bumangon ako. Si Gio naman ay pupungay-pungay din. Good morning baby.
Good morning babe. Hinalikan niya kami pareho sa noo, bago ako tumungo sa closet, upang magpalit ng damit. Sa gabi lang kasi ako sanay magsuot ng nighties. Buti na lang pagkatapos ang kahibangan namin kagabi, ay nakasuot na kami ng damit, pag nagkataon ay baka maabutan pa kaming walang damit. Okay baby, lalabas kayo ni daddy. While mommy is cooking our breakfast, Gio, you should go. Samahan muna ang anak mo. Mag-prepare lang ako ng almusal natin, at tatawagan ko rin sila Zeus at Aliyah para sa dinner natin mamaya. Nakalimutan ko kasing tawagan sila kagabi, dahil sa mga pangyayari. Mauna na ako sa baba. Pagpapalam ko sa kanila. Pagdating ko sa ibaba, binuksan ko ang fridge niya. Buti naman at may kaunting pagkain dito. Kumuha ako ng ham, hotdog at itlog. Habang nagpriprito na ako, panay naman ang text ko kay Zeus at Aliyah na may dinner dito sa bahay ni Gio. Sa bahay sana namin, kaso yun na nga hindi kami pinauwi ni Gio. Nag-text din ako kay Dina na pumunta dito, para may katulong ako sa paghahanda ng mga pagkain para mamaya. Zeus, okay. Is there any occasion to celebrate at sa bahay pa ni Gio? Basta pumunta kayo ni Aliyah dito. Okay. Sige na at busy ako. Love you. Ilang minuto lang ay si Aliyah din nag-text sakin. Gaya din kay Zeus ang tanong niya. Ganun pa rin ang sagot ko sa kanya. Buti na lang ay hindi na sila nag-use pa. Nag-text din ako kay Dale na dito gaganapin ang dinner. Pero ni isa ay wala siyang response. Pinabayaan ko na lang ito. All set. Hotdog, ham, at sunny side up ang ginawa ko. Naalala ko lang kasi na yun ang palaging niluluto ni Nay Norma, kaya naisip ko baka paborito ito ni Gio. Gumawa naman ako ng coffee para sa aming dalawa, at chocolate with milk naman para kay Giovanni. We're here babe. Rinig ko kay Gio. Bago pa man din ako makalingon, nagulat ako dahil niyakap niya ako sa likuran. Naglilaste kasi ako ng mga bilihin namin ni Dina mamaya, para wala ng problema sa mga sangkap pag magluto kami. Mommy, I have new friends. Si Arlisha at Christoph po. Mababait po sila. Kaso nakakainggit po mommy. Napansin ko naman sa kanyang mukha ang lungkot, habang nagkwekwento. You have new friends. But why are you sad? Kasi magkapatid po sila. At ako walang kapatid. Tila may bamara sa lalamunan ko, na hindi makapagsalita. Buti na lang ay sumenya si Gio na siya na ang kakausap. Tumungo na lang ako sa kanya. Come here baby. You know what, soon magiging kuya ka na. What do you like? Baby boy or baby girl? Or better, it's a twins. Natawa naman ako sa sinabi niya. Parang ang dali-dali lang kasi manganak no. Twins po. A baby brother and sister. Gusto ko ng ganun. Tumatalon-talon pa si Giovanni habang sinasabi ang gusto niya. Ganon na ba katanda ang anak ko, para maghanap ng kapatid? Oh siya, kumain muna kayo. Gutom lang kayo. Come here baby. Here's your choco milk. Inabutan ko rin si Gio ng kape. Ang umagaan namin ay napuno ng kwentuhan at tawanan. I love this day. Masarap talaga sa pakiramdam ang gigising ka, at sila ang masisilayan mo sa umaga. Perfect. Sabi ko habang pinagmamasdan lahat ng pagkain na nakalatag sa lamesa. I make sure everything is complete. Tinulang manok, pasta, kaldereta, fried chicken, at hindi mawawala ang paborito namin ang street food. Alam ko kasi sa sobrang busy ng mga kapatid ko. Ito lang ang way para ma-relax sila. I miss them so much. Nang maayos na ang lahat, napagpasyahan ko na rin mag-ayos ng sarili. Ilang oras na lang ay darating na ang mga kapatid ko. They used their own private plane, kaya madali lang sila makakarating dito sa Cebu. Bago ako lumabas ng banyo, pinasadahan ko muna ang kabuoan ng katawan ko sa salamin. Ngayon ko lang napansin. He do it again. Hindi ko kasi ito napansin kanina. Ngayon ko lang napansin. Mahilig talaga siya ng ganyan. Hindi lang isa, kundi ang daming marka, lalo na sa pagitan ng hita ko. Humanda ka mamaya sakin El Greco. Pagkalabas ko sakto lang ay nasa kwarto na si Gio. Nakaupo habang nakasandal sa headboard. Ngumiti naman siya sakin, na parang may binabalak na naman. Iniwas ko ang tingin sa kanya. Ewan ko kung napansin niya, wala rin naman akong pakialam. Sobra akong naiinis sa kanya. Hey babe, bulong niya sa aking tainga.
Hindi naman ako nagpaapekto, dahil nga naiinis ako sa kanya ng sobra. Kumawala siya sa pagkakayakap sa likuran ko. Hinarap niya ako. May problema ba? Tell me, what's wrong? Gusto mo ba ng massage? With extra service. Mas nainis tuloy ako sa sinabi niya. Kaya pinalo ko siya sa braso. Napipiko na ako sa Yu-Gi-Oh! Tabi nga, nagmadali akong nagbihis at tinungo ko ang vanity mirror. Umupo ako at pinakalma muna ang sarili. Tatakpan ko na lang ito ng foundation. Kainis kasi. I knew it. I heard him chuckle. Sinamon ko siya ng tingin. Pero hindi siya nagpatinag. Anong nakakatawa ha? Hirap pa naman takpan ito para pantay sa kulay ko, Gio naman kasi. Sorry. Nakakagigil ka kasi. I can't control myself. Hey. Sorry babe. Paglalambing niya ulit sakin. Kita ko naman sa kanya na sincere siya. Dapat masanay ka na sakin. But I will try my best sweetie. Promise. Yan tayo eh. Lakas makatawag sa ganyan. I took a deep breath before I kissed him. Don't do that again, okay? Lalo na pag makakasama natin ang mga kapatid ko. Nakakahiya kasi pag makita nilang. Hinalikan niya ako sa labi na nagpatigil sa pagsasalita ko. Promise. I'm sorry babe. I smiled at him. At pinisil ang kanyang bibig. Sarap lang naman kasi kagatin. Sa kanya talaga nagmana si Giovanni. Ilang minuto na lang ay darating na sila. Tinawagan kasi ako ni Aliyah na malapit na raw sila. Si Dale naman. I'm not sure kung pupunta siya dito. Mommy, matagal pa ba sila tito, daddy at tita mommy? Pupunta rin ba dito si Papa Dale? Yes baby, malapit na ang tito at tita mo. Hindi ko na siningit pa si Dale, dahil ayaw ko na mabigo siya. Si Gio naman ay bumantong hininga na lang. Alam ko naman na ayaw niya si Dale. Kaso he needs to accept, lalo na parte na rin ng buhay ni Giovanni si Dale. Nakarinig na kami ng bosena ng kotse. Lumabas kami para tignan kung sino. Sila Zeus at Aliyah na nga ang nandito. Usual may mga dala na namang laruan si Aliyah. Nako, ayaw ko talagang ma-spoil ang anak ko. Kaso ano pa ba ang magagawa ko? Mahal talaga nila si Giovanni ko. Tito daddy, tita mommy, tumakbo si Giovanni papunta sa kanila at niyakap niya ito. Hey big boy. Nako, binata na ang lenggoy ni tita mommy. Anyway, here's your pasalubong. Pero kiss muna si tita. Walang sinayang na segundo si Giovanni.at ginawaran kaagad niya ng halik si Aliyah sa pisngi. Ganon din kay Zeus. Ilang minuto lang din ay nandito na si Dale. Halata sa kanyang mukha ang stress, may kaunti na rin siyang balbas. Hey buddy, this is for you. Wow, thank you Papa Dale. Na-miss din po kita. Where have you been po? Nabisi lang ang Papa Dale mo. Sorry buddy. Matapos magkamustahan ay pumasok na kami sa loob. Ngayon pa lang ay ramdam ko na ang tensyon. So, let's eat. Alam kong gutom na kayo. Sabi ko sa kanila. Nag-asara naman sila Aliyah at Zeus, dahil sa biyahe ay gutom na daw si Aliyah. Tumawa na lang kami sa sinabi ni Zeus. Habang kumakain kami, ang maririnig lang samin kundi ingay ng mga kubyertos. Tanging si Giovanni lang ang panay kwento. Wala rin naman akong maisip na pwedeng pagmulan ng kwento, para naman hindi boring ang gabi namin. Naramdaman ko na lang na hinawakan ni Gio ang kamay ko sa ilalim. Hudyat na pinapakalma niya ako, dahil minamasahin niya ito. Zeus, Aliyah and Dale. Alam ko nagtataka kayo bakit nandito sa bahay ang mag-ina ko. Sa narinig ko kay Gio ang sarap pakinggan ang mag-ina ko. Ito ang matagal ko nang inaasam ang tawagin kami ng ganoon. Actually Anna and I we're both okay. We are back together. Alam ko hindi madali sa inyo. Lalo na sa mga nangyari dati. Hindi ko ginasto ang nangyari sa amin. Ang mawalay kay Ana lalo na ang anak ko. Kung pwede ko lang ibalik ang dati, itatama ko ang lahat. Dahil sa takot at galit, dahil akala ko pinagtaksilan ako ni Ana, hinayaan ko mawala sila. I'm such a bad coward for letting them go. Hinawakan ko ang kamay niya para pakalmayan siya. Mas tinutusok ang puso ko, dahil pareho lang naman kami may kasalanan at nagkamali. Thank you for taking care my Ana and son. And also to you Dale, thank you. Thank you for treating my son like your own. Ilang taon hindi ko nakasama ang mag-ina ko. Kayo ang umaalalay sa kanila.
Utang na loob ko sa inyo ang mag-ina ko. If you let me. Medyo nanunubag na ang mata ni Gio. Ang tatlo naman ay nakatitig lang kay Gio, na tila nagulat sa mga sinabi. Ako naman ay nagulat din, dahil hindi ko akalain na ganito siya ka-emotional, lalo pa sa harap nila. How can you imagine this man, isang makisig na lalaki, a demigod tapos makakarinig ka sa kanya ng ganyan? Oh my! Pati tuloy ako gusto ko nang umiyak. Kung ano ang magpapasaya sa ate namin at sa pamangkin namin, hindi kami haadlang. Sabi ni Zeus. Me too. Kaya ingatan mo na ang ate ko. Sabi naman ni Aliyah. Naniyakap din ako. Dude, she's all yours sa umpisa pa lang nang magkita tayo sa bahay nila. Alam ko ikaw ang mahal niya. Take care my princess and my prince. May humaplo sa dibdib ko sa sinabi ni Dale. Nalulungkot ako dahil hindi ko man lang nasuklian ang kabutihan na ginawa niya para sa amin. Hiling ko lang na sana may makilala siya na mabait at mapagmahal na babae. Daddy, hagulgol ni Giovanni at niyakap si Gio. Nataranta naman kami dahil sa kinilos ni Giovanni. Inaaway ka ba nila daddy? Dahil sa sinabi ni Giovanni natawa naman kami. Ang lungkot kanina ay napalitan ng tawanan. No baby, napuwing lang si daddy. I love you. Niyakap niya ng maigi ang anak namin. At tuluyan nang bumagsak ang mga luha niya. Matapos kaming kumay, sila Gio naman ay nandoon sa bar counter umiinom. Kami naman ni Aliyah ay nag-uusap. Ate I'm happy for you. Imagine ilang years kayo nagkalayo, pero until now mahal ka pa rin niya. Wala rin pag-alinlangan na tinanggap niya si Giovanni. Kita naman rin sa mukha sa bata Xerox copy. Ganoon talaga siguro Aliyah. Kapag kayo talaga, gagawa ang tadhana para magkita ulit kayo. Lalo na pag mahal nyo ang isa't isa't. Hindi naman kasi natin mapipilit ang puso para tumibok sa iba. Kung mahal mo talaga handa kang maghintay. Gaya ko mahal na mahal ko si Gio. All the trials, sacrifice I've been through may kapalit. At yon ay si Gio. Ang bumuo ng pamilya sa kanya. Naniniwala din ako na everything happens for a reason. Gaya namin ni Gio. Kung sinabi ko sa kanya ang lahat, kung nag-usap kami marahil hindi mangyayari sa amin ang mawalay sa isa't isa. Pero gaya nga ng sabi ko, lahat may rason para matuto tayo sa mga maling nagawa natin at hindi na maulit pa.